5 OFW household workers sa Riyadh ang tumakas sa kanilang agency. Galing sila sa mga mapang-abusong amo. Sila ay ginugutom at hindi rin pinapasahod ng maayos, kaya naisipan nilang bumalik sa agency. Pero pagdating sa agency, kung ano yung nararanasan nila sa kanilang mga amo ay mas malala pa pala. Sinubukan nilang humingi ng tulong pero walang tulong na dumarating sa kanila, kaya naisipan nilang tumakas. Kaya pala hindi nila nakakausap ang kanilang mga pamilya o nasasabi ang kanilang mga sitwasyon, kinumpiska ang kanilang mga cellphone, kinuha lahat ang kanilang mga cellphone. Pagdating sa Saudi Arabia, ang cellphone talaga ay kinukuha. Bakit? Kasi natatakot ang employer na baka magsumbong si worker. Bakit natatakot? Kasi pag na-deploy ang isang OFW, inaabuso nila. Hindi nila sinusunod kung ano ang nakalagay sa kontrata ng isang worker. Maraming inaabusong OFW sa Middle East. Minsan hindi lang to pinapalabas or hindi lang to pinopost kasi alam naman natin na sa bansang Saudi Arabia, sabi nila bawal mag-live, bawal mag-picture, pero alam ko hindi naman, bihira lang naman. Depende sa employer kung kakasuhan ka. Minsan iniisip nila kasiraan ng mga ahensya ng gobyerno dahil syempre humingi ng tulong yung tao, hindi nila matulungan. Kaya depende lang sa sitwasyon siguro. Kung nasa bingid ka na ng kamatayan, bakit hindi ka magano ng social media, di ba? Yun na lang ang paraan. Marami naman natutulungan na nagpo-post sa social media. Pakinggan po natin ang kanilang mga panawagan. Ako po si Mary Grace Ipag. Humihingi po ako ng tulong sa iyo, Sir Tulfo. Sana maawa ka po sa amin, 5. Kasi po nag-run away kami kasi hindi namin kaya pong mag-stay sa agency po. Ako po, bumalik po ako sa agency kasi po hindi maganda yung trato ng amo ko. Minamaltrato po ako, sinasaktan po ako. Ngayon, akala ko kung bumalik ako sa agency, okay. Yung pala hindi kasi kinukuha yung cellphone. Nasa agency, hindi kami pwedeng tumawag sa pamilya namin kahit 5 minutes lang po. Tapos, pagdating ko po sa accommodation, pinadlock po, wala pong pagkain. Tapos po, ang ginagawa namin para makakain lang kami, maghihintay kami na may dumadaang tao sa bintana, humihingi kami ng pagkain. Pero kung walang magbibigay, nagtitiis po kami sa gutom. Ngayon po, kasi hindi na namin matiis, kasi po, ang gusto po ng agency dito at saka Livewell dyan sa Pilipinas, kaming 5 ay ibibenta ulit. Mag-change employer ulit kahit nagkakapobya na kami. Sir Tulfo, sana matulungan nyo kami. Kami po ay nag-run away. Tapos po, tinalon lang po namin, taas-taas po ng bintana, tinalon namin para lang po kami makatakas. Kasi natatakot kami i-change employer kasi baka yung mapuntahan namin hindi rin maganda. Nakiusap kami na babalik pero yung Livewell dyan sa Pilipinas na agency, ayaw kami pauwiin kasi gusto po nila ibibenta kami ulit. Ngayon, nandito po kami sa aming kaibigan. Hindi po pwede po na mag-stay kami dito kasi may patakaran po ang Saudi Arabia na bawal kami mag-stay ng matagal dito. Humihingi na kami ng tulong sa embassy dito, polo dito, pero pinapasapasahan nila kami. Wala na kami magagawa. Saan na kami pupunta nito? Ang tulong na lang ninyo ang aming kailangan, Sir Tulfo. Sana, Sir Tulfo, narinig nyo kami ngayon, napapanood kami ng lahat. I-share nyo po kami, maawa kami. Tao din kami, nagtatrabaho kami dito. Tapos parang hindi maganda yung trato nila sa amin. Hindi kami pinapakain, pinabadla kami. Kaya po, umakyat kami sa bintana. Doon kami dumaan. Please, help, tulungan niyo kami. Kung sino man nakakakita nito, pakishare po para po matulungan. At makarating po kay Sir Tulfo. Maawa po kayo. Lahat po, para po ma-rescue kami. Kasi tumawag na kami ng polo, embassy, pinasapasahan nila kami. Babalik din daw kami sa agency namin, pero ayaw na namin bumalik. Bahala na pakalat-kalat kami dyan sa daan. Basta makauwi lang kami. Please help me. Sir Tulfo, maawa ka sa amin. Tulungan niyo kami mag-uwi. Magsalita kayo. Sige na. Yung mga kasama ko, ito po, may sakit po sa heart. Kailangan niya po ng gamot. Wala po siyang gamot. Siya po, may anak. Yung employer niya hindi po maganda. Hindi po maganda yung employer niya. Kaya gusto niya na kumot. Pinipilit pa rin siyang pagtrabahuin dito. Sinabihan ko ako ng agency na pag magbabayad daw ako ng 150,000 at pagkulong po ako. Ayaw ko na po
talaga kasi sa agency pa lang hindi kami pinapakain. Kinukulong kami, wala kami cellphone, yung gamit namin ito lang. Tapos humihingan kami sa bintana. Kung may magbigay ng papasalamat kami, pero minsan wala talaga. Kaya napag-isipan namin na magnanawi na lang kasi parang doon na kami mamamatay sa agency. Yung little na sinasabi, mag-change lawyer kami lahat na ayaw na namin. Sana matulungan niyo po kami. Yung agency namin sa Manila, Lidwell yun. Sabi niya sa akin, mag-change employer na kahit third employer ko na ngayon. Pero ayoko naman kasi yun yung, doon sa accommodation wala nga kaming kain. Humingi lang kami ng pagkain doon sa labas. Doon sa galing sa bintana. Ako naman sir, bininta po ako ng amo ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong rason. Tapos, hindi po ako pinakain ng 5 araw. Tapos, kinulong ako po niya yung cellphone ko. Ang sabi nila, dapat nag-video daw ako. Wala pa akong sapat na ebidensya na, yung para makapag, dapat na kauwi na sa